Okay? Handa na daw makipag-usap. Sabi ng GMA. Walang kinikinig, walang pinaprotektahan. Itong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary Regarding ICC, regarding war on drugs of Duterte. Crispin Remulla. Sa panayam Sino nagsabi? Si Remulla. news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Diwa ng pagkakaisa. Duterte ito. Kasi po, si Pangulong Duterte gumawa ng vlog tungkol sa budget. Nayanig ang taong bayan, nayanig. Kasi ng mga bawat Pilipino, maging sa business sector, religious sector, all sector of the Philippines, di ba? Nayanig doon sa statement na yun na nilabas, which is kinumpirma ng ilang mga eksperto, even media, even other colors, political colors, kinumpirma na totoo yung nangyari sa budget na blanco. Nayanig ang taong bayan dahil dito. Dahil kasalanan ni Duterte. Ngayon, dahil sa kasalanan niya, kailangan niyang gumawa ng issue ang gobyerno. So, pasok na ang mga amuyong. Pumasok na ang sip-sip sa gobyerno. Sip-sip sa Pangulo. Relax. Akong blaha dyan. Akong blaha, ang blaha. Guguluhin natin ng issue. Ililipat natin from budget going to ICC. Alam nyo ba kung bakit may mga ganire? Ituturuan ko kayo kasi alam nyo kung bakit. The media, okay, the media, alam mo naman ang mga mainstream media, they need content. Every day, they need content. So that the news department of networks gumana. And alam nyo ba, pinakamalaking kita pagdating sa mga istasyon ng telebisyon yung news. Bakit? Diyan maraming advertisement, punong-puno na advertisement diyan, di ba? Kailangan may istorya, ika nga. Ngayon, para mawala sa istorya nila yung budget, para hindi mag-follow up yung mga media sa budget, kailangan gumawa ng bagong istorya. Pero dapat ganun din katindi. Kasi kung hindi ganun katindi, nabil lang yan. Halimbawa, hiwalayan ni ganito, ni ganyan. Diba? Kahit maglabas pa ng mga, story dyan. Hindi mababago yung kwentuhan. Ngunit tatapat subalit kung merong mas matindi. Ano yun? Duterte naglabas ng budget. I-ICC natin. Yan, pag-uusapan ngayon ng media, gustong-gusto ng media yan. Bakit? Ayaw na ng media na bumalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Alam mo naman, pag sila bumalik, yung mga may-ari ng mga media, mga network, delicate sila dyan. May mga pagmamay-ari sila eh. Tandaan ninyo, meron sila mga pagmamay-aring kuryente, tubig, telco, kaya ayaw na ayaw nila na bumalik ang mga Duterte. Sisingilin na naman sila ng tax eh. Kaya tama, mali. Kaya anything that would bring down the Duterte, they would do it. They would, matik na yan. Meron ng understanding yan. Sige, lahat ng makakadiin sa mga Duterte, ibalita natin. Ayan na, ito na. So, para malihis sa issue ng budget, ito, maganda to, ICC. Di ba? ICC issue. Ang GMA Integrated News, nakuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Siyempre, pag nagsalita si Duterte, malamang sa malamang, matindi na naman ang sasabihin niya. Ano na naman yan? Hit na naman, ika nga. Ibig sabihin talagang trending na naman yan. So, nabago na istorya. Nakatakda. May I suggest, Mr. President Rodrigo Roa Duterte and everyone who is watching from his camp, huwag niyo pong sasagutin, Huwag niyo pong sasagutin tong ICC. Kasi ililihis nila issue sa budget eh. Yan na issue, yung budget. Bigla nilang ginaganere. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito.
Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa Kamara na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon. Yun na yun, tama na yun, tama na yung statement na yun. Tama na. Nabilisan nyo na, ang tagal naman, daming hanas. Alam niyo kung ba't nagbigay ng statement si Pangulong Duterte sa ganong issue? Kasi alam niya it will not stand sa korte yung pag-uusig ng ICC. Hindi yan tatayo sa Supreme Court kasi we are no longer part of the ICC. Alam niya yan. Kaya nga sabi niya, bilisan nyo! Bagal. Dami yung daldal, ang dami yung hanas, ang daming istoryahe. Diba? Istorya kayo ng istorya, wala naman nangyayari. Oh. Pero ang masama kasi dito, mga kababayan, nagmumukhang ignorante ang Malacanang sa mga statement na ganito. Kasi biglang magugulat na lang yung mga sekretaryeng sumisipsip, bigla na lang alam mo, magsasalita ng lihis sa sinasabi ng Pangulo. Kaya tayo nagkakagulo eh. Diba? Yan nga yung dahilan kung bakit ang INC ay nagrally. Bakit? Malinaw na sinabi ng kanilang ministro. Diba? Iba ang sinasabi ng Pangulo sa ginagawa ng Kamara. Kahit ba sabihin natin independente, ano ho ba sabi ng Kamara? Di ba nakasabi ng Kamara, nagsalita ang Kamara naggumawa sila ng statement We are fully supporting the President, but their actions are not. Ano sila? Mga pariseyo. Religious in outside appearance, but devil in the inside. Yan ang mga pariseyo, hipokrito. Yan din po sinasabi ngayon. Tila, di ba? Tila po meron hindi magandang nangyayari. Na ano? Iba sinasabi ng Pangulo at ng sekretary ng DOJ. Bakit ganun? Sabi ng Pangulo, hindi, wala tayo dyan. Oh, biglang itong sekretary ng DOJ, hindi, magkakusap kami. Magchichismisan lang kami. Kaya nga dalawa yan. Dalawa lang yan. It's either, eto mga kababayan, it's either nanggagago si Remulla at hindi siya naniniwala at ayaw niyang sundin ang presidente natin, di ba? O baka naman sinasabi lang niya to distract the budget issue. Or number 3, all of the nation, diba? All of the above, di ba? Ano sa tingin ninyo? Number 1? Hindi siya sumusunod sa Pangulo, may sarili siyang mundo. Or number 2, baka naman talagang distraction lang sa budget issue. Or number 3, baka naman all of the above. Comment kayo dyan sa baba. Alamin natin kung ano yung komento ninyo. O, pasok. Ito pa naman ang sinabi ng Malacanang. O, pakinggan ninyo. Every word is important. Are we changing our position po when it comes to ICC? The question is, are we changing? So, it means that there is already a statement. Diba? A statement, ano yun? Na hindi tayo papasok sa loob ng ICC, hindi tayo makikipag-coordinate, we are not going to talk to them. Yan ang talagang pinanindigan at sinabi ni Marcos. Tulad din yan, no, sinabi niya na ayaw na impeachment kay BP Sara Duterte na hindi naman sinusunod ng Kamara. This time, sinabi na, hindi pa rin na, ito ang namin stand sa ICC, hindi nagbabago yan. Ngayon, tinanong ulit, are we changing? Are we changing? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC. And hindi niya sinagot yung diretsyon tanong. Sabi kasi ng bata ninyo, magiging soften na tayo sa ICC, makikipag-usap na tayo. Hindi, kasi ganito yun. Naks. Ginaya pa si Duterte, no? Withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction,
we will respond favorably or positively to the Interpol request. Kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol. Kita niyo yung change of words. This time, ang sinasabi, from ICC, pag inutusan niya yung Interpol, we are no longer part of the ICC, but pero pag inutusan yung Interpol na arestuhin, susunod tayo. Kasi, bilang respeto sa Interpol. Diba? But again, for me, legally, it's not right because walang jurisdiction ang ICC sa atin. Bakit tayo papayag porket pag inutusan ng Interpol ng ibang bansa kahit walang jurisdiction, susundin lang natin basta-basta? Are we not going to follow our own laws? Are we not going to follow our own court? Dahil lang sinabi ng Interpol? Aba, nasa ilalim na po ba tayo ng Interpol? Kailan pa tayo napasa ilalim ng Interpol? Dapat pala iboto natin Interpol. Yung presidente, yung pinuno ng Interpol. Kasi kung yung pala, susunod-sunuran din pala tayo sa Interpol, ba't pa tayo naglagay ng presidente? Bakit pa tayo naglagay ng sarili nating justice system? Abi, niloloko nyo ata kami, sir. Other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, oy, kumo ICC ang nag-request sa inyo sa Pwede, sir. I think you are mistaken even if you are a Chief Justice before. Sa tingin ko, sir, parang sablay ho ata yun. Ako, eto lang correct me if I'm wrong. Parang sablay ho ata yun na basta lang tayo susunod even if walang jurisdiction sa atin. Even if wala na tayo sa kanila sa ICC, susunod lang basta-basta. Are we not going to follow our own laws? Di ba dapat supreme ang konstitusyon natin pagdating sa ganyan? Nasa ilalim po ba ng ating konstitusyon, sa ilalim po ba ng Interpol ang ating konstitusyon? Abay, sir, parang medyo sabit to ata yun. Ako'y nagtatanong lang. To us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting... Naku, ibig ba sabihin ni sir, talagang merong prelude? Is this a prelude? Feeling ko, kaya ganito statement kasi para talaga usapin, malipat. You know what that means. Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Kakabanggit lang, arestuhin daw, narinig niyo. Di ba? Kakabanggit lang Well, yun po ba yun? Ganito yan, wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kaagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. But, yun, patay tayo dun. Executive Secretary ang kanyang titulo. Ano ibig sabihin ng Executive Secretary? Executive Secretary. Siya po ang pinakamataas sa mga secretary. Pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang secretary. If I may suggest, merong Viber, may Telegram, may Signal, may Messenger, may iMessage. Ay, hindi, wala atang group chat sa Pwede po kayo mag-group chat. Di ba? Mag-group chat po kayo. Kasi, you are an executive secretary but you do not know kung ano sinasabi ng secretary mo. O baka naman nagbibida-bida yung secretary. Hindi. Ganun lang kasimple yun Sana hindi nyo nalang sinagot to. We will talk. We will talk about it. as far as experience as given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Interpol siya na Interpol. ICC yung sinabi ni... Yan yung sinasabi ko sa inyong play of words ICC ang sinasabi ni Remulla, makiki-coordinate siya sa ICC, makikipag-usap siya, makikipagtulungan siya sa ICC.
Si Sir naman, Interpol ng Interpol. ICC nga po, ICC, Sir. ICC, usapan. Bakit hindi nyo sagutin ng diretso? Are we going to cooperate with ICC? Yes or no? Hindi, Interpol. Yes or no lang, Sir. Bakit ba napakahirap ipaliwanag sa inyo, Sir? Ano ba ito? Anong problema, Sir? Hindi ko maintindihan eh. Ha? Okay? Talay. Because the Interpol is also doing us service in other areas similar to this. So, that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, you see, yung position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Thank you po. Dako po, ayan. Malinaw. Pakita nga, iulitin natin yung bahagi na kung saan sinabing pagsakali lang na ipaaresto ng Interpol. Ito ho. Ganito yung sa ICC, ano? Ito. Withdrawn from the ICC. Okay. From the ICC. Okay. And that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move. If the ICC makes a move, ano yung move na yon? And courses the move through the Interpol.